guys, isi-share ko sa inyo yung idea ko, baka makatulong, na kahit na wala tayong masyadong flower, makakagawa pa rin tayo ng isang flower arrangement with the help of some beautiful plants sa ating mga garden. So, halimbawa, kung meron tayong mga bisita, no, hindi na natin kailangan pumunta pa sa mga florist sa flower shop para bumili ng mga decoration or ilalagay natin mga bulaklak sa ating bahay, no, or sa ating mga sala or saan man natin gustong ilagay, kung marunong na tayong gumawa, kung meron tayong idea kumbaga. So before that, meron ako ditong gunting, cut muna ako ng mga white anthuriums na pwede natin gamitin sa ating arrangement for today. Sana guys ay i-watch niyo ang video na ito from the beginning until the end, para makita nyo ang step by step kung gagawin, kung papaano ko mapaganda ang isang flower arrangement with the help of these plants. So tara na at mag-cut na tayo. So ito guys, maglalagay din tayo. Sasama natin ito guys sa arrangement kasi maganda ito sa arrangement. Croton siya, diba? Sa totoo lang guys, ito yung mga nagpapaganda sa arrangement. So kailangan may mga leaves tayo, not only flowers. So ito na guys yung mga gagamitin ko. So I have here gumamela, kakaibang gumamela. So ang gumamela na to guys, hindi ito siya nagbo-bloom. Ganyan lang talaga siya. And then meron din tayong yellow chrysanthemum. So kinuha ko to guys sa aming garden doon sa taas, sa mga paso. So ito yung leaves na kinuha natin kanina. And then we have also anthuriums. And then ito, hindi ko alam ang name niya guys. And then ito, and then leaves. So yung heart leaves na yan. So kung napapansin nyo guys, konti lang yung ating flower, more of leaves. Pero pwede natin itong pagagandahin. So it's not about flowers. It's on how you arrange the flower, kung papaano siya pagandahin. So mag-start na tayo guys. So kung napapansin nyo, lahat ito ay ang ginamit natin ay lahat ay galing from scratch. So, gagawa tayo ng isang magandang flower arrangement. So, ito yung paso guys. Ito naman yung paso. So, ang gagamitin ko ay ano lang, soil lang siya. Kasi wala akong ibang gamit. So, kung pupunta ka sa flower shop at mag-order, no, gagawa sila ng gagamit sila diyan ng foil or yung sponge. So, gagamit sila ng ganun. So, kung ano lang yung available sa inyo at kailangan nyo na talagang mag-arrange, so, pwede kayong kumuha nitong mga soil lang muna ang gamitin nyo. Kasi actually, itong flower na ginamit ko, mga lasting flower ito guys. So, pwede mong, after ng arrangement, pwede mong lagyan lang siya ng tubig at maglalast ito mga flower. Ito lang ang mabilis malanta, yung gumamela. But actually, it can last to maybe 3 to 4 days like that. So, umpisa na natin guys. So this one guys, ang gagawin natin dito ay lalagyan natin ng design, yung leaves kasi ito yung magbibigay ng magandang attraction. So i-clip natin ito. Pwede kayong gumamit guys ng stapler. Kahit pumunta kayo guys sa mga flower shop, gumagamit sila ng ganito. Kasi syempre hindi natin magawa ng paraan yung kundi lagyan natin ng stapler para maganda yung pagka clip ng ng dahon. Ito guys muna ang ilagay natin yung flowers. So pag may nakita kayong hindi magandang leaves, tanggalin nyo na lang. Tusok na natin.
So, bali guys, ang gagawin ko ay pwede nyo itong ilagay sa wall. So, side lang ito, side arrangement itong gagawin natin. So, kung gusto nyo itong ilagay sa inyong sala, pwede nyo ito guys ilagay sa inyong, side. Sa side ng inyong, lagay ng TV. Ayan. So, kung maganda yung flower nyo guys, at maganda yung flowers nyo, at bloom siya, ang tip nito, ilalagay ninyo sa harap, kasi maganda siya tingnan. Ilagay nyo siya sa harap. Like that. Kasi ito ang nagbibigay ng attraction pag bloom ang flowers, ilagay nyo sa harap yung mga bloom, tapos yung mga buds lang dyan sa bandang taas. Maganda siyang tingnan. Okay. So, maglalagay na tayo ng leaves para matabunan. So, yung leaves naman guys, pwede nyo ilagay dyan sa likod. Then, sa side. Ganyan. Meron pa tayong isa dito. So, this is Anthurium guys. And then, this is Yellow Chrysanthemum. So, ito kaya ko siya nilagay dyan kasi maganda ang kanyang kulay. Very attractive siya. So, maganda talaga siya. O, diba? Maganda siya kapag maraming leaves. So, ang technique niyan guys, kapag gusto nyong malaki tingnan ang inyong arrangement, pwede nyo yan lagyan ng malaking dahon. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ilagay yan. Okay. So, next, ilagay natin itong flower natin na gumamela. So, kung wala kayong mga flowers sa inyong garden, not too much flower, wag po kayong guys ma-stress. Kung ano lang yung available dyan, yun ang inyong gamitin. So, diba? Ang ganda niya. Okay. So, next, ang gawin natin ay ilagay natin itong mga leaves. So, make sure guys na ang inyong mga flower nakikita siya sa front side. So, pwede natin itong mapalaki sa tulong nitong dahon na to. So, ito ang magbibigay ng contrast sa ating flower arrangement. So, lagyan natin ito. See? So, nakikita na guys na malaki ang ating flower arrangement. Although, konti lang yung flower niya, napapalaki ng dahon na ito. So, i-adjust lang natin. Okay. Ganun din dito sa kabila. Okay, so ganyan lang guys yung kanyang arrangement, no? So ito, ilagay natin dito. Pag gusto pa natin na malaki pa siya tingnan. Nagpapalaki kasi ito ng arrangement yung leaves na to. So, after that, I'm going